Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po mga kapatid. Good morning din po sa atin pong mga bisita, mga panauhin, at ganoon din po, good morning po sa atin pong mga manonood. Bago nga po tayo magpatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos, ay inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa umagang ito ay nagpapasalamat kami. Kaya kami narito ay dahil sa inyong biyaya, dahil sa inyong kagandahang loob, Panginoon, at dahil kayo ay nananatiling tapat sa inyong mga pangako. Naway ang aming mga awitan, ang aming mga papurit pagsamba, kanina ay naging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Naway nagmula ito sa isang malinis na puso at isang buhay na kaaya-aya at kalugod-lugod sa inyo. Ngayon naman po ay mangusap kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita. Gamitin niyo po ako bilang inyong mensahero, itago niyo po ako sa inyong likuran. At nawa maliwanagan ang bawat isa na nakikinig sa oras na ito. Nawa higit sa lahat, hindi lamang kami makinig, kundi kami po ay makasunod sa inyong kalooban at maisagawa namin, Panginoon, ang naisin niyo para po sa aming mga buhay. Sa inyo po namin itinutulog ang lahat ng ito at ang buong oras ng amin pong gawain ay sa inyo namin pinagkakatiwala. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Noong nakaraan pong linggo, ang atin pong mensahe ay tinalakay po sa pinaka makakaya po natin sa oras na meron tayo upang bigyang sagot galing po sa Biblia o galing sa salita ng Diyos doon sa tanong na bakit nga ba nagpapatuloy o nananatili ang kasamaan hanggang ngayon sa mundo. Tinignan po natin nung nakaraan ang naging buhay ni Jose, ni Joseph sa lumang tipan, at anong mga malulubha at mga masasahol na karanasan po niya sa kanyang buhay kahit sa mura po niyang edad noong panahon po na iyon. Pero nakita natin at nakita din po niya kung paano kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. At kung paano natupad ng Panginoon ang kanyang layunin bago pa man likhain ng Diyos ang sanlibutan ito. Dito din natin nakita kung paano po natin napagtatagpo ang masamang mundong kinalalagyan natin ngayon at ang kabutihan at ang kagandahang loob ng Diyos. Some would say that the two are incompatible, but we saw how they both exist at this point in time. Alam natin na dahil kay Jesus, ang pinaka masahol na kasamaan ay siyang natapos na. At tayo naman ay nag-aabang ng may buong kagalakan at ng may pagtitiis sa araw ng pagdadating at ng pagpapahayag ng huling mga dako na ito. Muli, ang mahalaga ay sa pamamagitan ni Kristo, alam natin na meron pong katagumpayan sa kabila ng kasamaang umiiral sa panahon po natin. Ganun pa man, kailangan po nating aminin o tanggapin ng masakit man sa ating kalooban na talagang umiiral ang kasamaan sa mundo, sa bawat sulok ng sanlibutan kinalalagyan po natin ngayon. Minsan nakakaumay, nakakapagod na po usually tayo po'y napapagod sa mga gawain o sa mga bagay-bagay kung saan yung feeling natin kahit anong gawin natin parang walang nangyayari. Diba? Nakakagana pagka nakikita mo yung ginagawa mo ay may epekto. Pero nakakawalang gana pag, alam mo yun, maghapon kang pagod pero parang wala namang kinalabasan ang pagpapagod mo. Ganon sa hugasin, ganon sa labahin, ganon sa plantsahin, di ba? Parang maghapon ka nang naglalabat, nagpaplansya pero parang hindi natatapos. Pero ganon din po sa kasamaan ng sanlibutan. Parang, kahit ano namang mabuting gawin ko, parang hindi naman madaig yung kasamaan sa mundo. Well, maybe that's how we feel. Maring ganun nga ang nararamdaman natin, pero pinapatunayan ng atin pong mensahe sa umagang ito na maaari tayong magtagumpay bilang mga mananampalataya sa kabila ng kasamaang umiiral sa mundo. Again, ang pinakamahalagang mga bagay na dapat nating laging tandaan ay una, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. He is in control. And pangalawa is that
tinapos na ng Diyos ang pinakamasahol na kasamaan. No? With those two things in mind, we are able to continue. Dahil sa katotohanan sa dalawang bagay na ito, makapagpapatuloy po tayo sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya. No? Ngayon, kasama na rin dito ang mga katotohanan kung saan alam natin na ang kasamaan ay mananatili hanggat nandito ang mundo. No? Hindi ito matatapos sa isang banda at kailangan nating tanggapin po yun. No? Hindi po ibig sabihin na magpakasama na lang din tayo. Hindi po ibig sabihin makisama na lang din tayo. Ang ibig lamang pong sabihin, yun yung totoo. Hanggat nandito ang mundo, nandito ang kasamaan. Kaya nga anong solusyon ng Diyos? Darating ang panahon kung saan papalitan niya ang mundo at daigdig na meron tayo. No? At ang pangalawa naman ay dapat mamuhay tayong bilang mga mabuting mga mananampalataya sa kabila ng kasamaan sa mundo. It is still not an excuse. Hindi natin pwedeng gamiting dahilan sa harapan ng Diyos at sabihin natin, wala, masama yung mundo, so nagpakasama na lang din ako. Hindi po yun papasa o uubra sa harapan ng Diyos. No? So ang mensahe po natin ay may karugtong pa rin po sa tema ng kasamaan. No? At ang pamagat po natin ngayon ay how we overcome it. Overcoming evil. No? Paano natin ito malalagpasan o mapagtatagumpayan. No? At yun po ang atin pong mensahe. Makikita po natin sa umagang ito na bilang anak ng Diyos o bilang mga anak ng Diyos, hindi po tayo immune. Again, there is that there is that clarity dapat po Hindi po tayo immune. Delikado po ang pag-iisip na tayo ay hindi na po tinatablan. Ito po ay maghahatid sa atin sa kapahamakan. No? Tayo ay hanggat nandito sa mundo ay kailangan pong magbantay at mamuhay ng maayos. No? At posible tayong magtagumpay sa pamamagitan lamang ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. No? So ano po ba ang makikita po natin sa kanyang salita? Number one is that, of course, victory is through Christ alone. No? Ang katagumpayan laban sa kasamaan at laban, pagsasamahin ko na po sa idea, sa usapin ng atin pong konteksto ngayong umaga, pag-iisahin ko po yung kasamaan at ang kasalanan. No? Bagamat magkaiba po talaga sila. No? Pero almost synonymous sila at pagka tinutukoy ko ang kasamaan, isinasama ko po dito ang ideya ng kasalanan at pagkakasala. No? So ang katagumpayan sa buhay natin ay posible lamang dahil sa katagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Alam natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos na naranasan ni Jesus ang lahat ng pwedeng maranasan ng tao. Marahil mas marami pa nga siyang naranasang kasamaan kumpara sa buhay po natin sa kasalukuyan. No? Marahil. Ngunit napagtagumpayan niya ang lahat ng ito. Siya ay tinukso, siya ay inusig, nakaranas siya ng hirap at pagdurusa, nakaranas siya ng pagkakanulo, no? Pero nagtagumpay pa rin siya. Siya ay tunay na Diyos, pero tunay ding tao, ngunit hindi po siya nagkasala. Siya ay nagtagumpay laban sa kamatayan, which is yun po yung pinaka-ultimong kalaban ng lahat ng tao. Isang bagay na hindi natin kayang takasan o takbuhan, ang kamatayan. No? Kamatayan sa pisikal, dito sa mundo, may buhay tayo, mamamatay tayo, hindi na tayo buhay. Pero meron din pong alam nating kamatayang espiritual, ang pangwalang hanggang paghihiwalay ng presensya ng tao sa presensya ng Diyos. At parehas itong nadaig ng ating Panginoong Hesukristo. No? Dahil sa kanyang willingness, dahil sa kanyang pagsunod sa Ama, inalay niya ang kanyang sariling buhay sa krus ng Kalbaryo at dinaig niya ang kasamaan, ang kasalanan, pati na rin ang kapangyarihan at ang pamamahala nito. Binayaran niya ang dapat nating bayaran. No? Ang pagkakautang natin, siya ang nagbayad. At dito po nakasalig ang lahat ng meron sa buhay po natin. Everything we are, everything we have, everything we should be and we should do is always found in the act of Jesus Christ. Always found in the life of our Lord. No? Kaya kung si Kristo ay nagtagumpay, tayo rin ay
nagtatagumpay. No? Kung wala si Kristo, wala pong katagumpayan, wala pong pag-asa, at wala po tayong laban. No? So ano ang ilang mga bagay na dapat po nating alalahanin po dito? Letter A, it is a lifelong battle against sin. No? Ang atin pong pakikibaka sa kasalanan ay panghabang buhay. Habang nabubuhay tayo, literal po yun, habang nabubuhay po tayo dito sa mundong ito. Basahin po natin aklat po ng Roma, Kabanata 6, talatang 12. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. No? Isa sa mga unang matututunan ng sino mang mananampalataya ay kahit na ikaw ay naging Kristiyano. And siguro ito po yung isa sa mga masasabi po nating mga panggising ba? Panggising sa mga kahit po sa mga bagong mananampalataya ay kahit na ikaw ay naging Kristiyano, ikaw ay sumampalataya sa Diyos, naligtas, ikaw ngayon ay binabago sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at sa pamamagitan ng Espiritu Santo, hindi po ibig sabihin na ikaw ay magiging perpekto na agad. Nandun po yun, kasama po yun sa plano ng Diyos, pero ang pagsusulit o ang pagtatapos o ang pag-achieve po nito ay hindi po sa buhay sa ngayon. No? Kaya't kahit anong gawin po natin, yun po ang unang malalaman mo po. Una, you cannot be perfect in this life. Secondly, you are never immune to evil or to sin. No? Nabanggit ko po kanina, ang pag-iisip ng ganito ang magdadala sa atin sa mapanganib na mga kalagayan. No? Gagamitin ko na lang po ulit yun pong alam na po nating halimbawa sino po ang mas malaki ang tsansang malunod. Yun pong marunong lumangoy o yung hindi po marunong lumangoy. No? Common sense would say na mas malaking tsansang malunod yung hindi marunong kasi hindi siya marunong eh. But reality will tell us different. Mas madalas na lulunod yung marunong lumangoy kasi siya yung matapang. Dahil alam niyang marunong siyang lumangoy, siya ang makikipaglaro doon sa mga malalalim na bahagi ng tubig. Habang ang hindi marunong lumangoy dahil alam niyang hindi siya marunong lumangoy ay mananatili lamang siya sa mababaw na lugar. No? Doon lang siya sa gilid-gilid at hindi siya mag-aasam o maglalakas loob na sumugod o lumusong doon sa malalalim na bahagi. No? At ganun din po yung general idea. No? Hindi po siya 1:1 pero ganun po yung ideya po. Pag iniisip mo na hindi ka tinatablan, ngunit tinatablan ka naman talaga, mas malalagay ka sa mapanganib kasi magiging pabayak ka. Magiging mayabang ka, magiging kampante ka po. Yun po ang ibig pong sabihin. When we think we are immune, we make mistakes. When in reality, we are never immune. No? Believers, ang mga mananampalataya ay makakaranas pa rin ng mga iba't ibang mga pagnanasa na maaari at magdala sa atin sa iba't ibang uri ng pagkakasala din naman. No? Ano ang katotohanan patungkol po dito? Kasi kung hindi na ito kailangan sabihin ni Apostol Pablo. The fact na itong talatang 12 at ang buong kabanatang ito, actually hanggang chapter 7 po yan, the fact na yan ay naisulat, ay patunay na po sa katotohanan ng nilalaman po niya. Kasi kung hindi ganoon, wala nang pangangailangan isulat pa ito at banggitin pa ito ni Apostol Pablo. No? Alalahanin natin na ang liham niya para sa mga taga-Roma ay isinulat para po sa mga mananampalataya. Hindi naman po sumusulat, wala naman pong naisulat si Apostol Pablo na liham sa Bagong Tipan, at least sa nakapaloob sa Biblia po natin, na para po sa mga hindi mananampalataya. No? Lahat ng ito ay para sa mga kinikilala niyang mga mananampalataya na. No? So, intindihin natin, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Ibig lamang sabihin, pwede kasing mangyari yon.
Maaari kasi na ikaw, kung ikaw ay hindi mag-iingat, kung ikaw ay magpapabaya, maaari mong paghariin nga ang kasalanan sa iyong katawan. No? At maaalipin ka sa mga masasamang hilig nito. No? At alam natin ang practical side po nito. Ito ay totoo para sa sino man pong mananampalatayang may edad na. No? Kahit na ilang panahon lang ang lumipas, you will feel and you will see the truth of this passage. No? Malalaman mo na, okay, mananampalataya na ako, pero nandito pa rin ang kasamaan sa mundo. Okay, mananampalataya na ako, nandito pa rin ang mga iba't ibang pagnanasa na nasa katawan ko. No? Dahil ganun nga po gumagana ang kasalanan. No? Dumarating ang kasalanan sa buhay ng mananampalataya sa pamamaraan at sa pamamagitan ng mga maliliit na bagay. No? Usually, sin will not present itself in big ways, but in very small ways, in very subtle ways, in very unnoticeable ways. No? Tandaan, ang kasalanan ay masarap. Ang kasalanan ay pinagtatanggol ng gumagawa nito. At ang kasalanan ay laging ninanasa. No? At least ng atin pong mga pangangatawan. No? Ang kasalanan ay mapanganib dahil pwede kang maalipin ng mga masasamang hilig nito. No? Ito ay masama. Ito ay nakamamatay dahil ang kabayaran ng kasalanan ay palagi pong kamatayan. Ang layunin ng kasalanan lagi ay dalhin tayo sa kapahamakan, ano pa man ang mga magagandang pangako nito. No? Ang sabi pa po sa talatang 20 hanggang 21, sabi niya, nung alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibinubunga ng mga iyon. Kapag mulat ka na po, makikita mo po yung kasalanan for what it is. Pero habang nagkakasala ka, hindi mo makita yung kasalanan at yung epekto po nito. 'Di ba? Kaya po siya mapanganib. No? Kasi nga, masarap po siya at kanais-nais po siya. No? Kung bakit hindi na lang ang kasalanan ay pangit, kung bakit hindi na lang ang kasalanan ay kasuklam-suklam sa unang tingin pa lamang, hindi nga po siya ganun. No? Yun yung madali, yun yung masarap, at yun po yung ninanasa po kasi natin. No? Paulit-ulit binabanggit ni Apostol Pablo ang salitang kamatayan. No? At dito, pinapahiwatig niya na ito'y may kinalaman sa atin pong physical na pangangatawan because that is how sin primarily affects us, through the weaknesses of our flesh. No? Dahil ang Espiritu ay malakas, ang Espiritu ay matatag, ang Espiritu ay galing sa Diyos. At sa Espiritu ng Diyos, wala pong kahit anumang kahinaan. Problema natin ay yung laman. Yung laman ay mahina, yung laman ay kinakapos, yung laman ay napapagod. Yung laman, yun yung nagnanais na matulog pa kahit na alam mong malilate ka na. Yung laman ang nagnanais ng kumain pa kahit alam mong busog ka na. Yung laman ang nagnanais ng mas marami pa kahit na yung meron ka ay sapat naman na. Ang atake ng kasamaan at kasalanan ay madalas sa pamamagitan ng atin pong laman. No? And these desires, kung titignan lang po natin yung aktual na mga pagnanasa, ay maaaring hindi po naman talaga masama. But that's how evil goes. That's how sin is. It can transform even the good things into bad things. No? Kahit yung mabuti kaya niyang gawing mali. Kahit yung mabuti kaya niya gawing pangit. No? Halimbawa, ang pinaka-common, ang desire for food, nabanggit ko na po. Ang pagnanasa na kumain ay normal. Pero ang katakawan ay kasalanan. Ang pagnanasa ng pleasure or ng sexual relations ay normal. Dahil ganun tayo nilikha ng Diyos at yan ay natutupad sa pamamagitan din ng tinatag ng Diyos na pagkakasal ng isang lalaki sa isang babae. Normal yun sa ganong konteksto. Pero anong gusto ng tao? Yung abnormal. No? Yung pagnanasa ng labas sa kasal at yung pagnanasa ng wala na po doon sa tinatag ng Diyos. No? Kaya siya nagiging masama. No?
It attacks us through these simple desires. No? At nandito din po yung mga kagwaliang umuusbong dahil po sa kasamaang nagahari sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Pagkainggit, galit, kasakiman, at pagiging palalo. No? The point, letter A, it's a lifelong battle against sin. As long as we live, sin will not stop. No? Hindi ka po niyan, sabi po ni Mike Enriquez, hindi ka po niyan tatantanan. It will always be at your doorstep. No? Hindi kanya, alam mo yun, hindi niya mapapuwersa ang sarili niya sa buhay mo, lalo na kung ikaw ay namumuhay sa kalooban ng Diyos, which is the whole point of our message. No? Pero it will always be there, lurking. No? Antigong abang. Nakaabang lamang po siya sa panahon na ikaw ay makalimot, sa panahon ikaw ay manghina, sa panahon na ikaw ay magpabaya. That's the reality. Excuse me. Yun po yung realidad ng bagay na ito. No? It will not stop. No? Kaya karugtong po nito is letter B, we are responsible to oppose sin. Meron tayong responsibilidad, meron tayong pananagutan na labanan po ang mga bagay na ito. Alalahanin na ang kapangyarihan at pamamahala at ang kabayaran para sa ating mga kasalanan ay tinapos na po ni Kristo. Amen po ba? Tinapos na po siya. And usually, yun yung tanong. So, bakit ganun, Pastor? Bakit po ganun? Di ba kala ko ba dinaig na ni Kristo ang mga bagay na ito? So, bakit tayo nagsastruggle pa rin ngayon? No? Because again, the Bible presents to us that salvation, no, ang actualization po nito, ang realization o ang pagtupad ng lahat ng ito ay mangyayari sa hinaharap. No? Hindi pa lahat ay nangyayari ngayon. No? Ligtas ka ba? Hello? Amen. Saan ka pupunta? Langit, impyerno? Kung ligtas ka, langit ka. Nasa langit ka na ba ngayon? Wala pa. O bakit wala ka pa sa langit, kapatid? Kala ko ba ligtas ka na? See? Parehas lang siya. Oo, ligtas na ako. Oo, langit ang destinasyon ko. Destinasyon. Kasi wala pa ako dun eh. At ganun din po ito. Yes, tinalo na ni Jesus ang mga bagay na ito at nakaranas na tayo ng karampatang kalayaan ngayon. Pero darating ang mas mataas na uri o yung ultimong kalayaan ay darating pa lamang sa hinaharap. So, where does that leave us? Nasaan tayo sa kasalukuyan? Nandun tayo sa panahon kung saan tayo ay nag-aabang at nagtitiis. Kaya yun yung buhay ng mananampalataya sa kasalukuyan. No? Tandaan, kasi bago tayo nakakilala sa Diyos, bago nagawa o natapos ni Jesus ang kanyang misyon, wala tayong kakayahan sa ating sarili na tanggihan o labanan ang kasalanan. Ulitin ko po, ang isang tao na wala pong ugnayan sa Diyos, hindi po niya kahit kailan madadaig ang kasalanan o ang kasamaan. It's not possible. No? Hindi ito posible. Pero kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, sabi ni Pablo, matutupad na natin ngayon ang utos ng batas kay Kristo. No? Dahil ipinagkaloob na ni Kristo ang kanyang espiritu sa atin. Ang imposible dati ay nagiging posible na ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan na kay Kristo. No? Ang clue o ang keyword po natin ay nandito sa talatang 13. Ang sabi po, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at hiandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Again, the Christian life can be categorized, the Christian responsibility can be categorized almost always in two categories. It is what we must do
and what we must stop. Dito mismo sa verse ay nakasulat yung dalawang bagay na ito. Ano ang dapat nating gawin at ano ang dapat nating itigil na gawin o huwag nang gawin. Sa ikalawang bahagi, nandun yung gawain. Pasakop kayo sa Diyos. Dahil yun naman talaga ang kalagayan na ninyo. Mga taong namatay na at muling nabuhay sa pamamagitan ni Kristo. No? Ano ang dapat nating itigil? Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan. Because in Christ, it is now possible to do so. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, hindi to posible para sa'yo. Because many of us have experienced this as well. Sinubukan natin yan dati pa. Sa dati nating mga buhay, sa dati nating mga kalagayan, sinubukan natin magpakabuti, sinubukan nating itigil ang kasamaan, ngunit lagi tayong bumabalik sa dati. Ngayon, posible na ito kung ating susundin ang payo na nakasulat po dito. No? So, huwag na at gawin. Huwag na ninyong ipailalim o pwede mo na rin gamitin yung same na word. Huwag na kayong magpasakop sa kapangyarihan ng kasalanan kasi malaya na kayo kay Kristo. At dahil nga malaya naman na kayo kay Kristo, ngayon naman ay pasakop na kayo sa kalooban niya, sa kagustuhan at sa layunin ng Diyos para sa inyo. No? We are responsible to oppose sin in our lives. It is what we are doing in the present. No? We do this because this is what God has done for us. We do this because now we learn that these are the things that glorify God. No? Kaya nga ang sabi sa unang Korinto, Kabanata 6, 11 hanggang 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. No? Kung ikaw ay mananampalataya, sasabihin sa'yo ng kasalanan is magkasala ka. Pero kung ikaw ay mananampalataya, maaari mong sagutin ang kasalanang nagpapaanyaya sa'yo ng hindi na. Pwede ka nang humindi, pwede ka nang tumanggi. Excuse me, sorry po. Ako ay mananampalataya na, ako ay pinalaya na ni Kristo at maaari na akong tumanggi at makalayo. No? Lahat ng ito ginagawa natin dahil ito ang magpaparangal sa Diyos na nagligtas din naman sa atin. No? And letter C, there is victory for those who are in Christ. No? Paulit-ulit po ito dahil ito po ang pinakamahalaga. Hindi po natin ito pwedeng angkinin at hindi po natin ito pwedeng i-assume, no, nang wala pong dahilan. Ang sabi po sa talatang 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. No? Para sa kanila na nasa labas pa ng kagandahang loob ng Diyos, no, it is empty and meaningless for them. No? Sabihin mo sa isang hindi mananampalataya ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, wala po silang pakialam doon. Wala pong dating sa kanila sa madaling salita. No? Tayo ay nakakasunod at nakakaunawa dahil tayo ay namumuhay na sa ilalim ng kagandahang loob ng Panginoon. Tinanggap na po kasi natin ang mga bagay na ito. Sabi po sa Roma, Kabanatang 5, 6 hanggang 11, sabi niya, sapagkat noong tayo ay mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay nino man ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay.
At hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. No? Again, ang pagsisikap ng Kristiyano na umiwas sa kasamaan at umayon sa mabuti at sa kaaya-aya sa Diyos ay alang-alang doon sa resulta ng pagliligtas na tinanggap niya galing sa Panginoon. We always have to make it a point to remind anyone listening na we do these things not because we want to get saved. Hindi natin to ginagawa para iligtas tayo ng Diyos. No, it's quite the opposite. Ginagawa natin ito kasi niligtas ka na nga ng Diyos. No. Hindi tayo nagsisika para iligtas ako. No, ligtas ka na. Ligtas ka na, niligtas ka na ng Panginoon at kung ikaw ay sumampalataya, ikaw ay kabahagi na ng mana sa langit. Ba't mo gagawin ito ngayon? Kasi ligtas ka na. You have already received salvation and now you act according to the salvation that you have received. No? Bakit? Kasi kahit sino namang tao sa pamamagitan ng pagsisikap ay kaya niyang palabasin na siya ay mabuti at kaaya-aya. Kahit ang mga taong wala kay Kristo. That's possible. Realistically, it is possible in the world. No? Wala naman pong monopoly ang Kristiyano sa paggawa ng mabuti. No? Pero ang nakakalungkot kasi ang akala ng marami sa mundo ang pagiging mabuti ang daan para sa kaligtasan. Because it makes sense to them. Meron namang sense yun, di ba? Gusto mong, alam mo yun, kasi pag gumawa ka ng maganda, ibabalik sa iyo maganda din. Di ba? Pag gumawa ka ng hindi maganda, babalik sa iyo ay hindi din maganda. So many people strive to be good in the hope that they will have their reward. No? Sa Kristiyano, baliktad. Tumanggap ka na ng maganda. Tinanggap mo na ang kagandahang loob ng Diyos. At ngayon, hindi para sa makakuha ng kahit ano, kundi dahil tumanggap ka na ng kabutihan galing sa Diyos, kaya ka ngayon nagsisikap na mamuhay ng mabuti at kaaya-aya. No? Again, hindi natin ito ginagawa upang maligtas o upang mabawasan ang ating guilt. Ginagawa natin ito dahil sa katagumpayan na meron tayo kay Kristo. No? We reject sin, we reject evil, we obey God because we are in Christ. No? Hindi ko maaaring sabihin sa isang taong wala kay Kristo na huwag ka nang magkasala. That's impossible. Useless. Wala po siyang bisa, wala po siyang kwenta. Maaari ko lang sabihin sa isang mananampalataya, no? Maaari kong sabihin ito sa isang taong sumasampalataya kay Kristo, siya ang pwede kong sabihan na huwag ka nang magkasala. Kasi sa Kanya, nasa Kanya na ang katagumpayan ni Kristo at ang kapangyarihan ng Diyos. Punto. Ang katagumpayan ay laging nakatali sa ating Panginoong Hesukristo. No? Hindi ito mahihiwalay sa Kanya. You want to be victorious, you want to overcome, you have to be assured of your position in Christ. No? Kung ikaw ay wala po kay Kristo, wala ka pong anumang kasiguraduhan. No? So, number 2, let us be vigilant against the system of sin. No? Kailangan po nating maging alisto, kailangan nating maging mulat palagi laban sa sistema ng kasalanan o, sabi ko nga, pwede po nating i-substitute yung word na kasamaan po sa kasalukuyang panahon. No? Maraming iba't ibang uri ng kasamaang umiiral sa mundo, no? At again, whether we recognize it, whether we are aware of it, well now, ngayon, kailangan nating maging aware na nga. Saan man tayo pumunta, saan man tayo tumingin, nandun po ang kasamaan at kasalanan. No? Saan ka man pumunta, saan ka man dumako, nandun ang tukso. Kaya't kailangan po nating magbantay. We need to discern between the good and the evil. No? We have to be mindful of such things. No? Salamat sa Diyos, hindi po tayo naging isa. Pinagkalooban niya tayo ng banal na Espiritu upang tulungan po tayo sa lahat ng dako ng atin pong buhay. Higit pa po dito, ang sabi po ni Santiago sa Kabanatang 1, talatang 5,
Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. If we need help in discerning the good from the evil, dahil hindi naman natin alam ang lahat ng bagay, no? At lalo na nga ang kasamaan ay madalas, paborito at mahilig siyang magpanggap ng mabuti. We can ask help from God. We can ask wisdom from Him. No? Saan tayo, ano ngayon ang makikita po natin? Paano natin malalaman ngayon yung uri ng kasamaan na dapat po nating bantayan? Well, kung sa Biblia lamang, may mga major categories na binabanggit ang Biblia kung saan dito natin makikita ang pinagmumulan ng lahat ng uri ng mga bagay na ito. 3 bagay po, major, no? Major categories. Number 1 is the world, ang mundo. Pag sinabi nating mundo, hindi yung literal na physical na mundo, kundi yung immaterial na mundo. Ang mga prinsipyo at mga sistema na umiiral sa mundo sa kasalukuyan. Ang kaisipan, ang filosofiya, ang ideolohiya, at marami pang iba na talamak sa sanlibutang ito. Ang mundo ay laban sa Diyos. It is living in full rebellion against God. Galit ito sa Diyos, galit siya sa katotohanan ng Diyos. At ang mundo ay may sariling layunin, may sariling lakad, may mga sariling kagustuhan. Lahat ng ito madalas ay walang kinalaman sa Diyos at ang kanyang kalooban. No? It's so easy to see and it's so easy to categorize the world. No? Anything that is not of God usually comes from the world. No? Kung paano tinitignan ng mundo, kung ano ang pinapahalagahan ng mundo, dyan po yan na nakalagay sa grupo na iyan. Sa mundo, kailangan malakas ka. Sa mundo, kailangan mayaman ka. Sa mundo, dapat guwapo ka o maganda ka. Base din sa pamantayan na sila ang naglalagay. Pag hindi mo naabot ang mga bagay na ito, sasabihin sa'yo ng mundo, wala kang kwenta at basura ka. Yun yung mundo na tinutukoy po natin dito. No? Meron siyang sariling pamantayan at meron siyang mga sariling kagustuhan. Mababa sa listahan, kung nasa listahan pa man, ang mga espiritual na bagay. Walang ayaw ng mundo sa mga bagay na ito. No? Pangalawa ay ang laman. Lahat ng wala sa mundo ay matatagpuan sa ating mga sarili, sa tao. Ito yung pinaka-focus natin kahit sa unang bahagi ng mensahe kanina. Ito yung makasalanang katangian ng ating pagiging tao. No? The sinful human nature. No? The flesh, yung katawan, no? Na kung tawagin po natin. Ang kasamaan ay madalas nanggagaling sa atin pong sariling mga kalooban. Sabi nga natin kanina, halimbawa na lang sa atin pong mga pagnanasa. Hindi lahat ng pagnanasa ay pawang masama. Pero lahat ng pagnanasa, pag ito ay pinabayaan, ay maaaring magbunga ng kasamaan. Anything na wala po sa tama, anything na sobra, anything in excess, can already become evil or can already become sin. Liban pa doon sa mga desire talaga na masama. Dahil sa mundo, makikita mo sa tao, karamihan ng kasamaan ay galing po sa kalooban po ng tao. Ang desire naman lamang, ang desire naman loko, ang desire na magsinungaling, ang desire na manakit, ang desire na pumatay, lahat yan ay galing po sa laman po natin. No? At pangatlo is none other than the devil. No? Siya ang hari at ama ng kasinungalingan. Siya ang hari at ama ng panlilinlang at pandaraya. No? His main objective is to oppose God and His Word and His truth. Kahit sa buhay po ni Jesus, dumating siya upang wasakin, upang pahinain, upang tuksuhin ang atin pong Panginoon. No? He opposes everyone who is on the side of God. No? Sinasabi ng Biblia, nung tayo ay mga hindi pa mananampalataya, tayo ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan at pamamahala. No? Pero ngayon na tayo ay mga mananampalataya na,
kalaban na rin natin siya. No? Even the name Satan, again, ang ibig lamang pong sabihin ng Satanas ay kaaway. No? He is the ultimate enemy against or opposing our God. Patuloy siyang loloko, patuloy siyang nandaraya, at patuloy siyang tumutukso. No? Yan ang mga usually sources, yung pinagmumulan. Ito yung mga dapat po nating bantayan, pero masasabi din po natin, may isa po pong uri ng pagkakategorya pagdating naman sa ating pong mga sarili. Ito yung mababasa po natin sa unang Juan Kabanata 2, 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. No? So, dito, in the most practical sense, ano ang dapat po nating bantayan? 'Di ba? Liban doon sa unang kategorya kanina, ang mundo, ang laman at ang kaaway, dito naman po sa mga talatang ito makikita natin tatlong bagay din po. Una, the lust of the flesh. The lust of the flesh. Ang pagnanasa ng laman. It is the desire of the flesh or carnality. The physical desires within ourselves. Natural ito sa tao. At sabi ko nga, just because something is a desire does not automatically mean it is wrong. But we have to keep watch. Kasi dito sa sanlibutan na kinalalagyan natin, maraming mga desires na ito ay paulit-ulit at namamalagi na pong binablur ng mga tao. No? If not properly disciplined, these desires can lead to sin. No? The desire for food, nabanggit ko na po, normal po yon. Kailangan nating kumain, pero ang katakawan ay kasalanan. The desire for rest is normal, napapagod po tayo. Kahit si Jesus ay nagpahinga at natulog, pero ang katamaran ay kasalanan. Laziness or idleness is a sin. No? At marami pa pong iba. Ang sabi po sa unang Korinto, Kabanata 6:12, may magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko ring sabihin, maaari akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Usually, dito po kasi nakapaloob ang mga desires ng atin pong laman. No? Sa mundo, mas mabilis, mas simple. If I want it, it means it's good for me. Kasi gusto ko eh. No? Kaya kahit anong bagay, kahit na technically alam nating masama, ay pawang nagiging mabuti sa mata ng sanlibutan. No? I don't think anybody can argue or will argue na masama ang paglalasing. Na masama ang paninigarilyo. Literal na yung gobyerno ay nagmamandate na kailangan ilagay ng mga nagbebenta ng sigarilyo ang mga babala at kung minsan very graphic na mga larawan sa mismong karton ng sigarilyo. And yet people continue. No? Dahil whenever a person desires something, automatically it makes it good for themselves. No? Marami nang namatay dahil sa mga bisyo na ito. Ngunit patuloy pa rin ang mundo. No? Kung masama siya, di dapat itigil na ng tao. Pero bakit hindi matigil ng tao? Kasi nga, meron pong desire. No? The desire of the flesh, again, sabi ko po kanina, kasama mo yan habang panahon. Habang panahon po. Because nandito tayo. Meron tayong katawan at merong mga pagnanasa ang katawan na ito. No? Yun yung una. Pangalawa is the lust of the eyes. Ang pagnanasa naman ng mata. Ito naman ay ang covetousness. No? Makikita mo na sa mundong ito, napakahalaga talaga ng mga material na mga bagay. Dahil ito ang sukatan na ginagamit ng mundo.
enough is never enough. You always have to have more, no? Kaya nga ang buhay ng tao sa kasalukuyan ay umiikot sa mga advertisement na nakikita po natin, no? Ang trabaho po ng advertisement sa kasalukuyang panahon is not just to promote the product, it's to make you feel na para bang kulang ang buhay mo kung wala ka ng produktong ito, no? 'Di ba? It leads us to desire the things that seem good or that we want in our lives. Usually, maliit lang po ang pagkakaiba ng lust of the flesh and of the eyes, no? Almost similar po sila, pero dito, no, maaari kasing wala naman talagang desire yung katawan mo, pero nanlalaki ang mata mo, no? Nararamdaman mo dahil sa nakikita mo, ginugusto mo ang mga bagay na ito, no? The lust of the eyes, nakikita mong masarap o maganda ang isang bagay nang hindi mo nalalaman ano ba talaga ang idudulot po nito, no? May babala si Jesus sa aklat ng Lucas 12:15. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan, no? Usually, it has to do with that sin, sabi ko nga po, of covetousness. Never having enough, no? Yun yung meron ka na, gusto mo pa. Nabigyan ka na, gusto mo pang umulit. Naalala ko, nababanggit namin sa ilang mga morning devotion, yung mga masasahol at mga masasalimuot na mga pangyayari nung panahon po ng pandemic, no? Concerning yung pong ayuda galing po sa gobyerno, no? It's a simple thing. Nandun ang gobyerno, lahat naman ng tao ay automatic, lahat ng ginagawa natin sa ating bansa, lahat po yan ay kinakaltasan ng buwis, no? Kahit nga wala kang trabaho, nagbabayad ka ng buwis eh. Bakit? Kasi lahat ng produkto may tax eh. 'Di ba? Hindi mo na kailangan magbayad ng tax mismo, no? Dahil anything you buy is taxed already, no? Meron tayong EVAT, no? So, dumating yung time ng pandemic, maraming nahirapan, maraming nahinto ang sa pagtatrabaho, maraming nawalan ng trabaho, maraming na-displace at iba pa. One of the measures given by the government, our government, is to help people by distributing goods. Goods, meron ding pong pera. Pero may kanya-kanyang mga requirements, may kanya-kanyang qualifications kung makakatanggap ka ba o hindi. Ang isang naalala kong paulit-ulit na nabanggit at nabalitaan ko po nung time ng kasagsagan ng pandemic is that kahit doon sa napakasimpleng gawain ng pagbibigay at pag-aabot ng ayuda sa mga mamamayan, marami pong nangdadaya. Marami pong hindi nabigyan na nangangailangan. Meron namang nabigyan na nga, umulit pa. Hindi naman yan unlimited, hindi naman yan magic, hindi naman yan nanggagaling sa wala. 'Di ba? Kung kumuha ka ng sobra, ibig sabihin merong hindi nabigyan. 'Di ba? The sin of the lust of the eyes, no? Kasakiman, no? Greediness. Ito po ang may kinalaman po dito, no? Masama po ito. And hindi po to, wala po tong usually, totoo lang, sasabihin ng ibang tao na may kinalaman ito sa estado ng buhay, no? Depende kung ikaw ay mahirap, kung ikaw ay mayaman, kung ikaw daw ay simple o ikaw daw ay, alam mo 'yon, marami kang gusto. Hindi po. Napatunayan na po natin ng maraming ulit, maraming beses na wala ito sa kalagayan ng buhay ng tao. Because anybody can be greedy. Mayaman ka man o mahirap ka man. Anybody can be greedy, anybody can covet, no? Kaya wala po 'yan sa ganoon. Hindi po 'yan nasusukat basta-basta sa kalagayan lang po ng buhay ng tao, no? And letter C, lastly is, sabi po ni John, the pride of life. Ang kapalaluan or conceit, no? Ang desire ng tao na itaas ng gusto ang kanyang sarili. Ito ang pinakamapanganib sa lahat. No? Lahat silang mapanganib, pero ang letter C ang pinakamapanganib sa kanila. Ang pride ang siyang bukod tanging nagpapalayo sa atin sa Diyos.
Ang pride ang dahilan kung bakit ang tao ay tumatakbo palayo sa Diyos. Ang pride ang dahilan kung bakit ang tao kahit minsan Kristiyano, hindi niya maamin ang kanyang pagkakasala sa harapan ng Diyos. Delikado po ang pride. No? Ang pagmamataas, no, akala natin ang pride ay ang pagiging mayabang lamang. I mean, literal na mayabang. No? Mayabang, mahangin, no, malaki ulo or kung ano pa. No, pride can take many forms. Kahit na ikaw ay tahimik, kahit na ikaw ay hindi maingay, pwedeng ang puso mo ay napupuno ng kapalaluan. So hindi din siya nasusukat sa panlabas lang na anyo. No? May pride na maingay at alam mo yon, masakit sa tenga, may pride din na tahimik pero ganun din ang epekto. No? Hindi siya napapansin or maaring hindi siya maingay, ngunit pride pa rin po siya. Pride is what keeps the heart unrepentant. Pride ang nagsasabi na, bakit sila? Bakit ako lang? No? Dapat sila din. No? Pride ang nagsasabi na, pride ang nagsasabi ng pagtuturo. No? Kung ano yung ginawa din sa paraiso. No? Nang harapin ng Diyos ang mag-asawa, ang unang sinabi ng lalaki ay ano? Kasi yung babaeng binigay mo eh. Kasi siya kasalanan niya. Actually, kasalanan mo kasi binigay mo yung babae sa akin. Yan ang pride. Pride po yun. Pride ang gumagana po doon. No? Pride ang dahilan kung bakit, kung minsan imbis na dapat sana'y makaahon na agad-agad ang tao, ang mananampalataya, mas lalo pang lumalalim ang hukay na kinalalagyan po niya. Pride ang dahilan. No? Sabi po ng Bible, pride goes before the fall. Sabi sa Proverbs 16:18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. No? How do we avoid pride? Is by acknowledging our lowly status before the Lord and before other people. May binanggit po dyan si Apostol Pablo sa Roma 12, talatang 3. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. No? Huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Mahalaga tayo, yes. At kailangan natin bigyan ng karampatang halaga ang ating sarili. Yes, karampatang halaga. Huwag kulang, pero huwag din sobra. Tama lang. At yun ay mamamalagi ka doon or mamaintain mo po yun kung tatandaan mo at babantayan mo ang iyong sarili. No? This is the system of evil and of sin. Hindi ito sinikreto sa atin. At sabi ko nga, matagal na natin itong nakikita, mas naliliwanagan lamang po tayo ngayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. No? Hanggat nandito tayo sa mundong ito ang kalalagayan po natin. Ito ang kalaban natin. Ito ang binabantayan natin. No? Tandaan, ang isang panlaban sa mga sinabi po ni Apostol Juan, no? The flesh, the eyes, and the pride of life, lahat ng bagay ay magwawakas. It's useless, it's vain to think that these things will last forever. Hindi naman po talaga. No. Bantayan po natin ang ating sarili, baka ipinagpapalit natin ang pangwalang hanggan para sa pansamantala. No? Ingatan po natin na pahalagahan yung dapat na pahalagahan at huwag nating pansinin yung hindi naman talaga dapat binibigyang pansin. Yung paalala ni Jesus sa Lucas, Kabanata 8, talatang 14, ang mga nahasik naman sa may matitinik na damuhan ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos, ngunit nang tumagal na daig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. No? Isang uri ng lupa doon po sa talinhaga ng maghahasik. No? Ito yung mabilis na tumubo.
ngunit nasakal ng mga damo. No? Sila ay na-distract ng mga bagay na nasa sanlibutan, kaya hindi sila nagpatuloy sa pamumunga. No? Ang punto ko po, no, maraming mga bagay ay masarap at masaya talaga sa mundo. But all of this, even yung mga magaganda, ay pansamantala. But the consequences of all of these things ay pangwalang hanggan. So, let us choose wisely. Lastly, number 3, how we overcome evil. No? Hindi natin to makakaya sa sarili lamang nating kakayahan o lakas. Marami nga sa atin ang sumubok na dati sa dati nating buhay, pero hindi tayo makawala, hindi tayo makalaya. Tayo ay nakalaya dahil lamang kay Kristo, dahil lamang sa kapangyarihan ng Diyos. Binagkalooban tayo ng panibagong buhay galing sa Kanya. No? How do we do it? How do we overcome? May mga payo po si Apostol Pablo. Sabi po niya sa unang Timoteo, Kabanata 6, 11 hanggang 12, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kahinahunan. Ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. 3 bagay ang makukuha din po natin sa 2 talatang ito. Letter A is, we must flee from sin. No? Ang unang sinabi ni Apostol Pablo ay layuan or actually sa English mas literal takbuhan. No? Umiwas ka sa mga bagay na ito. No? Nabanggit po niya sa mga naunang mga talata, verse 9 and 10, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. One of the most misquoted verses in the Bible. Hindi po masama ang salapi. Ang masama yung taong gumagamit nito. Ang masama ay yung labis na pag-ibig sa salapi. No? Sabi ni Pablo, ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. No? Ang focus dito ni Paul in this part is covetousness. No? Ito yung tinutukoy ni Pablo kasi na layuan dapat ng kanyang anak sa pananampalatayang si Timoteo. Kasi yung liham na ito ay address para kay Timothy po. Pero we can apply it to any other kind of sin. No? Dahil yun ang totoo, yun ang nararapat nating gawin. Ang kasalanan ay madalas hinahambing sa mga sa mga mapanganib at delikadong mga bagay. No? Ang dila ng tao, si Santiago, hinambing niya ito sa parang apoy na kayang tumupok ng maraming bagay. No? Ako sa maraming pagkakataon, tinutukoy ko ito na parang lason. No? Lason na mabilis pong kumalat at ang lason usually ay, kaya siya naging lason dahil siya ay nakamamatay. No? Ano po ang punto? Kung ito ang mga, alam mo yon, hindi po hinahambing ang kasalanan sa unan, hindi po hinahambing ang kasalanan sa ulap, hindi po hinahambing ang kasalanan sa mga magaganda at maaliwalas na bagay. Madalas ang paghahambing sa kasalanan ay nasa paraang negatibo. Ano po ibig sabihin? Ang punto po, hindi po dapat ito pinaglalaruan. Diba? Katulad na hindi dapat pinaglalaruan ng tao ang apoy, ang lason, o ang kuryente, ganon din po ang kasalanan. As much as possible, we are to avoid it. We must flee from sin. Ang favorite ko pong example po niyan ay yung message natin last week. Noong inaakit ng asawa ni Potiphar si Jose, ano pong ginawa niya? Tukso, layuan mo ako. Hindi po. Literal, ang sabi po ng Bible is tumakbo siya.
Tumakbo siya kaya nahawakan ng asawa ni Potiphar yung damit, yung laylayan ng kanyang damit at napunit. Ganong katindi yung pagpulas mo, no? Yung pagtakbo mo para maapunit yung damit mo. So hindi siya, ano mo yun? Hindi siya naglakad ng mabilis. No, tumakbo siya. No, the force that needed to be exerted, o sabihin na natin, iba yung tahi ng damit ngayon kumpara sa damit nila noon. Ano? Pero para mapunit mo ang damit, ng ganun-ganun lang. Yung puwersa na kailangan para mapunit ang damit, ganun katindi yung pag-alis ni Jose sa lugar na iyon. Sa dako kung saan nandun, tinutokso siya at alam mo yon, gusto ng asawa ng amo niya na gumawa ng masamang bagay. Hindi magawa ni Jose. Sabi ni Jose, walang ginawa ang amo ko sa akin kundi pawang mabubuti. Bakit ko siya tatraydorin? Bakit ko siya gagantihan ng masama? No? Whenever I hear or I see the words flee or run, no? Ito po ang pumapasok sa akin pong isip. No? Marami kasi sa atin, marami sa atin, myself included, most of the times, alam mo yon, para ka pong nasa mall, tapos tinitignan mo po yung display ng isang produkto, no? Ganon natin minsan tinatrato ang kasalanan. Lalakad ka sa mall, kita mo yung item, tapos kunwari wala lang sa'yo, mamaya lalakad ka na naman, nandun na naman ulit. Tapos lalapit ka na, tingin ka pang ganon, hawakan mo, ang ganda nito ah. Lalapag mo, iwan mo ulit, sige, hindi ko naman kailangan yan eh. Mamaya babalik ka na naman, oy, nandito na naman ako. Sometimes that's what we do. Maybe subconsciously. Nang hindi natin sinasadya, pero yun yung ginagawa po natin. Alam mo yon, tumatambay tayo sa kasalanan. Nandyan siya, hinahawakan mo, tinitignan mo. Alam mo, masama to eh. Pero nandun pa rin, hawak mo pa rin, alam mo yon, hindi. Ang payo ni Apostol Pablo, layuan mo. Umalis ka. No? May mga kasalanan na talagang ang tanging response na dapat mong gawin ay umalis. No? Umalis, lumayo. Sometimes with negative consequences, at least for our human life. Dahilan na ito kung bakit may mga tao inaalisan ang kanilang mga hanap buhay at trabaho. 'Di ba? Kasi hindi nila matanggap eh. Pag ako'y nanatili dito, para kong pinaglalaruan ang kasamaan at ang kasalanan. No? Kaya they make decisions that would affect their lives talaga. For the better. Pero may isa-suffer kang mga, alam mo yon, negative na aspects nito. No? May kapatid, naalala ko yung kapatid na iniwan niya ang kanyang trabaho. Bakit? Kasi nire-require ng trabaho niya na umattend siya ng Sunday. And any other person in the world would have said na okay lang yon. Alam mo yon, ang hirap ng buhay ngayon, kailangan natin ng hanap buhay, ang hirap ng pera, kailangan mo ng trabaho. But doon nasusukat ang pagiging mananampalataya natin sa ating mga paninindigan, sa ating pong conviction. Ang negative doon, mawala ka sa security ng trabaho. But nanindigan, marami na po tayong narinig na ganyang mga patotoo at kwento, no? Nanindigan ang kapatid at napatunayan naman na hindi sila pinabayaan ng Panginoon. No? So flee from sin. Huwag mo itong paglaruan, huwag mo itong titigan, alam mo yon, maraming nakakagat ng aso kasi pinaglalaruan yung hindi dapat paglaruan eh. Maraming napapahama kasi, alam mo yon, makulit sila. At kinakalikot nila yung mga dapat hindi naman galawin. No? Ang kasalanan ay hindi po, ulitin ko po. Ang kasalanan ay kaakit-akit pero hindi po dapat hipu-hipuin. No? Mag-ingat po tayo. We have to flee, ang sabi po ni Paul. No? Alisan mo, umalis ka. Next is we have to follow the Spirit. No? Follow the Spirit. Sabi ni Pablo, ito ang gawin mo. No? At sabi nga sa aklat po ng Galatia, Kabanata 5:16,
Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Huwag mong gawing patnubay ang anumang ibang bagay. Huwag mong gawing patnubay sa buhay mo ang payo ng mundo. Huwag mong gamitin na patnubay sa buhay mo ang payo ng tao o ang talino mo sa sarili mo. Kundi gawin mong patnubay sa iyong buhay ay ang Espiritu Santo. At ang pangako, ang sabi, hindi ka magiging alipin ng hilig ng laman. Sabi naman po sa Efeso, Kabanata 5, 15-17, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Si Pablo sa bahaging ito, pinaghambing niya ang pagiging hangal at ang kabaliktaran daw nito ay ang pag-unawa sa kalooban ng Diyos. So ibig sabihin kung alam mo at inuunawa mo ang kalooban ng Diyos, higit sa lahat ay sinusunod mo, ikaw ay matalino. Kasi ang kabaliktaran nun, ikaw ay magiging hangal. Kung hindi mo sinusunod at inuunawa ang kalooban ng Panginoon, mananatili ka sa kadiliman ng iyong kaisipan. No? We have to also do what is right. Ito yan, madalas ko pong gamiting halimbawa is that hindi ka pwedeng puro iwas. Hindi ka pwedeng puro iwas lamang. Kung puro paglayo lang ang gagawin mo at wala nang iba, darating ang araw na mapapagod ka, darating ang araw na mananawa ka, darating ang araw na mamimiss mo yung mga bagay na iniiwasan mo, at darating yung araw, hindi na nakakagulat na babalikan mo rin sila. Ito po yung lagi ko po sinasabi na number one and number two step. Hindi ka pwedeng manatili sa first step lamang. The first step is alisan. The second step is ano yung ipapalit mo. Kung puro iwas lang ang gagawin mo sa kasalanan, magtatagumpay ka siguro sa simula. Pero hindi yun tatagal. Kasi wala kang ibang ginagawa. No? Dito, meron tayong iniiwasan at meron tayong ipinapalit. No? There is do and not do. No? At kailangan po nating tuparin yung parehas na bagay na ito. Ganon din po, letter A ay pag-iwas, ngayon letter B ay pagsunod. Kailangan nating gawin yung dapat nating gawin. Kasi ganun po ang tao. Yun po yung attitude po natin eh. No? If we only avoid things, one day, mananawa ka. Kailangan mo you have to replace it with something else. No? Naalala ko po si David, si Haring David, yung kanyang pinakamalubhang pagkakasala. Bakit nangyari? Some would argue na ang ugat nito ay pagnanasa. Hindi. Step 2 na po yun, kung tutuusin. Ang unang-unang dahilan bakit nahulog sa kasalanan si David, kasi wala siyang ginagawa. It was idleness that led him to sin. Sabi ng talata sa Lumang Tipan, sa panahon kung saan ang mga hari ay sumasama sa pakikibaka ng mga sundalo, wala si David sa pakikibaka. Nasaan siya? Nasa kanyang palasyo. Papasyal-pasyal. Sa panahon kung saan dapat nandun din siya sa labanan, wala siya doon sa labanan. Namamasyal siya. Kaya, one thing led to another. Dahil wala siyang ibang ginagawa, namamasyal siya. Tsaka niya nakita si Bathsheba. Tsaka niya tinanong kung sino yun. At the rest is history. Tsaka siya umabot sa humantong sa pagkakasala ng pangangalo niya. Humantong yung pangangalo niya sa pagkakasala ng pagpatay. Humantong yung pagpatay sa pagkakasala ng pagsisinungaling. At tinanggap niya ang karampatang parusa dahil po doon. No? Sometimes, idleness is the gateway. Yun yung pintuan. No? Kaya ingatan po natin yan. Kung wala tayong ibang ginagawa, no, delikado po yun. No? Sabi pa po sa talatang 15,
Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Sabi naman po sa talatang 21, ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. We avoid the sin, but we also take on and we also do what is good and what is right. No? And lastly, letter C, ito yung huling sinabi ni Paul, fight, no? Lumaban, no? Makibaka. No? At ako, hinalintulad ko ito sa pagiging sundalo. Maraming beses ginamit po ni Apostol Pablo ang pagsasalarawan ng isang sundalo, yung pagiging mananampalataya ng Kristiyano. Lumaban tayo, makibaka tayo katulad ng isang sundalo kung paano nakikibaka ang isang mandirigma, no? Pinapaalala kasi sa atin na tayo ay nasa pakikibaka nga, nasa labanan po tayo, sabi po sa Efeso kabanata 6:12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. No? Hindi lang yung physical na mga bagay na nakikita natin ang nilalabanan natin, kundi yung mga hindi nakikita, mga espiritual na bagay na nagdudulot ng kasamaan sa buhay po natin. No? Again, we could say na ang kalaban po natin ay yung tatlo kanina. Ang mundo, ang laman, at ang kaaway, ang demonyo, si Satanas. No? Hindi naman tayo nag-iisa. No? Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos dahil sinasamahan niya tayo. No? Sabi naman po sa 2 Korinto, kabanatang 10, 3-6, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos, at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. At kung lubusan na kayong sumusunod, nakahanda kaming parusahan ang lahat ng sumusuway. No? Paul is just repeating the idea that we are at war. Not with the literal world, hindi sa literal na paraan, but in a spiritual struggle. At we are at war every day. No? Bagamat sa mundo, tayo ngayon ay nasa kapayapaan, at least. No? Marami daw nagbabadya, no? Lalo na versus China. Normal lang yun. I mean, sa mundo, come and go yan. Pero sa spiritual na mga usapin, simula nang tayo ay nakakilala sa Diyos, simula ng araw ng ating pananampalataya kay Kristo, nakikibaka na po tayo hanggang ngayon, hanggang sa mamatay po tayo. We are at war. No? How does a soldier fight? No, we are not passive. Hindi tayo pwedeng, alam mo yan, walang ginagawa. Again, hindi tayo pwedeng idle, hindi tayo pwedeng patulog-tulog lamang. Pangalawa, kailangan din po natin ng lahat ng kagamitan. At pinaliwanag din po yun ni Apostol Pablo sa talatang 13-17 ng Efeso kabanata 6. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigtis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, suot sa idibdib ang baluti ng katwiran, isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. No? The full armor of God ang tawag dito po sa mga talatang ito. And again, it is not literal. In the literal sense, hindi po.
Lahat ng ito ay tumutukoy at umuugnay doon sa mga katotohanan ng atin pong nalaman at natutuhan at dapat na ipinapamuhay. No? 'Di ba? There is truth against the devil who is the father of lies. There is righteousness dahil hindi tayo nababalot ng sarili nating katwiran kundi ng katwiran na nagmumula sa Diyos, ipinagkaloob sa atin. No? Because of that, hindi na tayo hinahatulan. Ang sandalyas ng mabuting balita ng kapayapaan dahil tayo ay lumalakad sa teritoryo ng kaaway, ang mundo o sanlibutan. No? Hindi tayo pwedeng magbahagi ng mabuting balita dito sa loob ng bahay-sambahan lamang. Di sinong makakarinig? Tayo-tayo lang din. Hindi. We go into enemy territory. We go into the world to proclaim the gospel. No? Kaya sandalyas ang ginamit na larawan po dito. No? Binabahagi ang mabuting balita sa mga taong kailangan makarinig nito. Ang panangga ng pananampalataya para labanan ang anumang pagtukso ng kaaway o ng sanlibutan laban sa atin. No? At ang kaligtasan para laging maalala ang katotohanan ng atin pong katayuan kasama ng Diyos. Ang tanging sandata sa lahat ng sinabi ni Pablo ay ang salita ng Diyos. Ito lang ang offensive na weapon natin. Wala na pong iba. No? Ang salita ng Diyos na dapat alam nating gamitin at nararapat din pong paraan. No? 3 beses tinukso si Jesus ni Satanas nung siya ay nasa ilang. 3 beses tinukso, 3 beses sinagot ni Jesus sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tinukso si Jesus 3 beses din gamit ang mga pagnanasa, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Sinagot ni Jesus 3 beses din salita ng Diyos ang pinagkatiwalaan niya. No? Yun po ang dapat nating tandaan. No? So we must flee from sin, we must follow the Spirit, and we must fight as a soldier would. Tayo ay nasa pakikibaka. Payapa man ang panlabas na anyo ng mundo, at least kung nasan tayo ngayon sa Pilipinas, pero you have to always keep in mind that we are at war. Not with the flesh, not with the physical, but with the spirit. Sa spiritual na larangan ang labanan po natin. Para po sa ating pagtatapos, ang susi para magtagumpay, para malagpasan natin ang kasamaan at kasalanan ay wala po sa ating sarili. Wala sa ating sariling abilidad, wala po sa ating sariling karunungan, ito ay nasa pagtitiwala lang natin sa Panginoon. Nasa winakasan na gawain ni Kristo Jesus at tayo ay sumusunod lamang sa kanyang kalooban. No? Hindi ito para sa iilang mga Kristiyano lamang, ito ay para sa bawat mananampalataya na nagtiwala at nagtitiwala kay Kristo. No? Ito ay isang buhay na marami pong atake, marami pong tukso, but ito din ang buhay na kayang magtagumpay laban sa lahat ng mga bagay na ito. No? We only need to do our part. Kaya ito ang gawain po natin sa kasalukuyan. Ito ang pakikibakang ginagawa natin araw-araw hanggat nabubuhay po tayo. No? Panghuli, babasahin ko po aklat ng Roma, Kabanata 6:22. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. No? Yan po dapat ang atin pong kalagayan sa kasalukuyan. So nawa, ang mensahe po ngayon ay magpatibay ng atin pong pananampalataya at magpatibay din po ng atin pong conviction sa atin pong mga gawain. Maging maingat po tayo, no? Habang tayo ay nandito pa sa sanlibutan, ngunit meron pong katagumpayan din naman, salamat sa biyaya ng Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito. Sa atin pong pagtatapos, inaanyayahan ko na po ang bawat isa na tumayo
at tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, muli nagpupuri at nagpapasalamat kami sa umaga pong ito sa isa na namang mensaheng nagbibigay paalala, nagbibigay kalakasan sa bawat isa sa amin. Mahirap po ang amin pong kinalalagyan sa sanlibutan ngayon dahil nga po sa kasalanan at sa kasamaang umiiral sa kapaligiran. Subalit nandyan ang patunay at katibayan ng inyong salita na meron kaming katagumpayan dahil kay Kristo. Dapat naming tandaan anong mga responsibilidad po namin, ano ang mga pananagutan po namin, at higit sa lahat, hindi po dapat kami manatiling walang ginagawa. Huwag kaming maiwan na wala pong gawain, kundi maging masigasig at masipag kami sa mga mabubuting gawa ayon po sa ipinagkaloob sa amin ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya matagpuan nyo nawa, Panginoon, ang inyong mga anak na masipag at masigasig sa paggawa ng mabuti at nawa sa lahat ng aming mga ginagawa ay magbigay naman ito ng kaluguran sa inyo. Gaya ng panalangin ng aming Panginoong Hesus, ilayo nyo kami, Panginoon, sa masama. Ilayo nyo kami sa tukso. Ingatan nyo ang aming mga landas at mga lalakaran. At higit sa lahat, kami naman ay magpakita ng buong pagtitiwala sa inyo lamang. Maraming salamat, Panginoon, at nawa malugod kayo, Panginoon, sa lahat ng aming mga gagawin. Tanggapin po natin ang bendisyon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-aharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailan paman. At ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.